And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. At muli po, kami po ay sumasahimpapawid. At bumabalik po sa inyo sa kabila po ng medyo maulan na panahon, mga kapatid. But, wala po mga kadlang. Sanay po tayo sa mga ganyan, mga kapatid. At binibigyan natin ng halaga ang ganitong klaseng pag-i-air, programa, sapagkat alam po namin na malaki po ang may tutulong dito sa bawat pamilya. Lalong-lalo na po, sa araw na ito, magsisimula po ang ating Father's Day Special episode. Alright? Yeah! Guwapo ng ating introduction. Yeah! Welcome to the Father's Day Special. At mamaya po, meron akong rito mga kapatid na mga magiging kasama, no? At matutuwa kayo sa aking magiging kasama mga kapatid because, dito po ay hindi ho namin tatalakayin dito ang damdamin ng isang ama o damdamin ng isang asawa, kundi amin pong tatalakayin lamang ang theme sa Father's Day Special ay yung pong Father's godly image in the home. See, it is very important. I believe all of us will enjoy the program for this episode, Father's Day Special, no? At kasi po, next Sunday na. Yun na ho yung Father's Sunday po natin. Kaya simula po ngayon ay palagi po natin pag-uusapan ang patungkol po sa mga tatay, no? And I believe you will enjoy that, ano? Kaya salamat sa Panginoon. Bagamat medyo ganito ang panahon, tuloy-tuloy po tayo. Ako naniniwala na nag-enjoy po kayo sa programa kanina sa impormasyong pangkalusugan at sa iba pa po mga programa po natin. At mamaya, ay meron pa po. Ay, baka mamaya magsimula rin yung mga preparation patungkol sa Father's Day Special. Hindi po natin alam, no? Alam ko, may hinanda na ho silang programa. Pero, alam niyo ito, mga ito, ang hirap nilang kumambyo, mga kapatid. Na, alam niyo, pag nasalita ako ng gano'n, napipigure out ko na agad yung itsura ni Brother Tony. Brother Tony, kung sino-sino na matatawa, biglang magkakaroon ng emergency meeting to si Brother Tony. But anyways, alam niyo mga kapatid, kung binibigyan po natin ng parangal yung mga nanay, nararapat lamang na bigyan natin ng parangal yung po mga tatay. Ano po? Kasi, alam niyo po, katulad nga po ng aking sinabi nung nakaraang Miyerkules, talagang mahalaga po yun Could you imagine yung headship, the source, no, ay nanggagaling sa lalaki. Alam po natin yan, no? Kaya salamat sa Panginoon. Sa panahon na ito, mga kapatid, ay atin pong pag-uusapan po yan. Ano ho? And, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking mga, this time, for these episodes, mga kapatid, ay sila po ang aking co-host. They're not my guest, no? But sila po ay co-host ko ngayon sapagkat kami po ay magtatalakay, mga kapatid, no? Itong mga kapatiran na ito talaga may sarili-sarili din po silang local stations, kapatid. May kanila silang local broadcasting network, no? And kaya mahalaga rin marinig po natin sila. Ano po? Okay? And again, this is Father's Day Special. And I believe you're excited for this. No, maganda yung ating usapin dito. Ang theme natin is Father's godly image in the home. Okay? Why is it important? Paano natin ipapakita? And then, mamaya, maririnig po natin yan sa ating mga co-host dito. Alright? And before that, let's welcome my co-host for today.
Wala. Nawala na naman, oo. Nawala na naman si Ignacio. Alright, Chona. Pakiusap ko lang sa iyo, Chona. Pag may programang ganito, huwag niyong pagagalitan tong si Ignacio. Alright, mga kapatid, nandito ang naggagandahang lalaking mga amaan ng tahanan. Kasama po natin si Lolo Pogs, Brother Noel Gumabay. Isang magandang tanghali po sa bawat isa. At huwag po kayong aalis dahil marami po tayong tatalakayin patungkol po sa isang makadiyos na Ama. Yun, mas maganda kung may Maraming sound salamat sa inyo ang pag-antabay at tuloy-tuloy lang po tayo. Magandang tanghali po sa lahat. Mukhang sinasabutahe ka rito. Marami ka na talaga atraso. Tinanggalan ka ng sound ni Ignacio. Ganun talaga po si Ignacio pag tag-ulan. Mabuti na lang. Nawawala na naman sa hulog eh. Walagay ko grabe yung sapak. Anyways, alright, kasama rin po natin ang local broadcaster ng Makati West, mga kapatid, Rudy Daif. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalo na sa buong pamilya ng Baptist family, sa mga Kristiyano na mga nakakapakinig. Magandang tanghali po at hayaan niyo pong maging pagpapala kami sa araw na ito sa inyo. Wow! Hayaan niyo maging pagpapala, ha? Pabihira talaga. Pag hindi pa naman kayo na-excite dito, mga kapatid, talaga naman. Okay, at kasama rin po natin dito ang local broadcaster ng Cagayan Valley. Pero siya po'y nasa West Bank family, Brother Lamsel Karangian. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatiran na nanonood ngayon. I hope na habang kayo kumakain ay sumasarap ang inyong pagkain. Wow. Habang kami po ay nagsasalita dito. At magandang tanghali sa inyong lahat sa mga West Bank family. At magandang hapon po o tanghali sa inyong lahat. Alright, thank you, thank you. Man, ang sabi ko lang sa inyo, mga kapatid, ang tutindi nito, no? Mga talagang bihasa ito, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, yung tinalakay ko po noong nakaraang Miyerkules, napakaganda po ng talata. Babasahin ko lang bago kayo magsimula kasi alam ko, limitado eh. 3 itong kasama ko rito, mga kapatid, na magsasalita ito tungkol sa kanilang pangunguna sa mga tahanan. At ang mga kalalakihan ito ano ko po ito, mga kapatid? Kilala ko at alam ko ang kanilang mga pamilya, kilala ko ang kanilang mga anak, kilala ko ang kanilang mga asawa, alam ko kung saan ang tama nila. And, but, kayo mga tatay ngayon, sana naman nakikinig kayo at bigyan nyo muna ng panahon ito. Huwag nyo munang bigyan ng, huwag muna kayong aalis. Painggan nyo, kasi alam ko, may matututunan po kayo rito, no? Kasi maganda yung pinag-usapan natin ng Miyerkules. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11, verse number 3, "But I would have you know that the head of every man is Christ." You see? And the head of the woman is the man. And the head of Christ is God. You see that? Now, so ano po ang pinakamahalaga rito, mga kapatid? Maunawaan natin yung chained, yung responsibility na naka-chain po dito, mga kapatid. At yung kung paano nakarating po sa atin yon, kung paano itinalaga po sa atin. You see, ang sabi ng Biblia po, nagmula sa Diyos, nagmula sa Ama, patungo kay Christ, sa anak, bugtong na anak, at patungo po sa lalaki, and then sa babae. You see, mga kapatid, hindi po ibig sabihin dito, inferior yung babae. Mangyari lamang po, mga kapatid, na ito yung paraan ng Diyos na dapat po natin respetuhin. Tandaan po natin, anumang relationship na hindi po nagsisimula sa Diyos, walang kwentang relationship po yan. Amen. Okay? That relationship will always fall. Amen. You see? And kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga na in all relationship, no, ay napakahalaga po na kikilalanin natin lagi ang Diyos at tayo po ay lalago para sa Panginoon. Okay? Ngayon, so makikita po natin dito, mga kapatid, na kinakailangan ma-establish muna yung ating relationship sa Diyos para ma-establish yung ating relationship sa tao. You see, 2 kinds of relationship right here. Number 1, relationship with God. Number 2, relationship with men. Men to men, men to God first, and then man to man.
Yeah. Okay? Amen. So nakita niyo po, ang ibig ko sabihin, tao sa tao, hindi lalaki sa lalaki. Okay? Baka hindi niyo gaano maunawaan po ito eh. Oo. Baka mamaya marambol. Baka mamaya rumble niyo ito eh. Pangit yun eh. So, kinakailangan makita po natin ang mabuti. No? Okay? Ano yung unang relationship? Tao sa Diyos at tao sa tao. Amen. Okay? Ngayon, sa tao, of course, ibinigay sa lalaki. Wala tayong magagawa ko dyan. Binigay sa lalaki. Amen. Okay? Now, katulad sinasabi ko po mga kapatid, God is the source of nourishment. Amen. And then He passed it to, saan? Sa man. Amen. And the man became the source of nourishment of the woman. Okay? Now, kung saan kang nanggaling atmosphere, doon din manggagaling ang iyong nourishment. Okay? Kapag ka ang ating flesh nanggaling sa lupa, yung bunga ng lupa ang siyang magna-nourish sa atin. Okay? Now, ganun din naman po ang ating kaluluwa, spirit, nanggaling po tayo sa Diyos, Diyos ang magna-nourish sa atin. Kaya sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, Amen. but by every word that proceeded out of the mouth of God. Okay? Maliwanag po yan. Ngayon, sa pamagitan po nito, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, babalik po tayo doon sa Ephesians. Pagdating mo sa mga tatay, tingnan niyo po, babasahin ko po yung Ephesians chapter 6 in verse number 1. Alright? Tingnan niyo po. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ngayon, makikita po natin dito, yung anak ay dapat sumunod. Okay? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Tuloy natin ang pagbabasa. Alright? Honor thy father and mother, which is the first commandments with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Boy, gusto ko to. Gusto ko to. My goodness. Tingnan niyo po verse number 3. Tingnan mo. Verse number 1, inutusan yung anak na mag-obey sa kanilang mga magulang. Amen. Verse number 2, how to obey. Honor thy father and thy mother. Amen. Okay? Your obedience will honor your father and your mother. Amen. Come on. Yeah. Amen. Kasi nakita nyo, napakasimple yung unawain, di po ba? Alright. Okay. Babalikan ko po. Alam ko medyo gutom na kayo at nag-aalalay kayo ng mabuti. Unawain natin mabuti, mga kapatid. Okay? Number 1, children, obey Amen. your parents in the Lord. See? In the Lord. Why is Lord? Ano yung Lord? Speaking to the Lord Jesus Christ. Sapagkat dyan po lahat ng galing. Alright? Now, in verse number 2, honor thy father. That's how you will obey. Amen. You say, paano mo i-obey? Honor them. Honor your parents. Kaya nga nakalagay, father and mother. Okay? Which is the first commandment. Now, verse number 3, that it may be well with thee. Amen. Bakit? Well with thee. Kasi doon ka nang galing eh. Yeah. Don't forget the principle, kung saan ka nanggaling atmosphere, doon manggagaling ang iyong nourishment. Okay? Now, so, it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Mm-hmm. Okay? Now, kapag ka ang physical natin, natural body natin, na feed ito ng artificial or synthetic na mga pagkain, we call it junk food. Kapatid, you cannot live long. Yeah. And you will not live long. Okay? Now, ganun din po dito sa larangan dito. Children, obey. That's natural. Alright? And honor your father and mother. That's how you will obey in a natural way. Amen. Okay? Now, pagka ginawa mo lahat ng natural nito, because doon ka nang galing, kaya yan ibig sabihin natural, doon ka nang galing, then the Bible says, you will live well and live long. Amen. Bakit? Tama yung sistema eh. Mm-hmm. Pag hindi tama ang sistema, ay hindi ka mabubuhay ng tama. Hindi totoo yung masamang damo matagal mamatay. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yun. Masamang damo matagal mamatay. Hindi ho yun. So makikita niyo po, that ye may live long on the earth. Bakit? Ayos eh. Tama yung proseso. Look in verse number 3. Verse number 4. And ye fathers. Okay? Now, unang charge ay sa anak. Okay? Pangalawang charge ay sa source ng anak. Mm-hmm. Alright?
And ye fathers, provoke not your children to wrath. That is the junk food. Yeah. What is that? Provoking your children to wrath. That is not the right food. Yeah. That is a junk food. Right. Okay? When you provoke your children to wrath. Okay? But here's what the Bible says. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. That is the nourishment from a natural source. You see, saan po yun? Sa Diyos. Bakit? Nanggaling tayo sa Diyos, dapat i-feed natin sila nanggaling sa Diyos. Amen. Okay? Nanggaling yung anak sa magulang, at yung magulang nanggaling sa Diyos, therefore, ang dapat matikman nung anak ay yung galing sa Diyos na ipinasa sa kanyang magulang. Mananaliwanag po ito. Ano po? Amen. So, kaya nga po, ang sabi po rito, kinakailangan na atin pong titignan ang tamang pagkain. Ito po ngayon ang ating usapin dito. Kaya ang ating mga co-host dito, mga kapatid, sa episode na ito, ay makikita po natin ang kanilang kapahigan tungkol sa mga bagay na ito. Sila po ang aking mga clinical test, mga kapatid. No, sila ang aking magpapahayag ng mga sinasabi po ng Biblia rito. Ito po ay in-apply na po nila at nakita ko na po. You know, ang ibig sabihin, mga kapatid, ng Father's godly image, eto na ho yun. Sinabi sa verse number 4. Ano po yun? Ye fathers, provoke not your children to wrath. Ang inang ibig sabihin, don't try to lead your children without the Word of God. Why? Because the Word of God, you can never be a godly person in the home outside the Word of God or without the Word of God. Yeah. You say, kailanman hindi ho mangyayari yan. Magpapakahirap ka lamang. Magpapakahirap. Wala akong spiritual na hindi scriptural. Amen. See? So, kinakailangan po natin, tignan po natin ito, mga kapatid. Okay? Now, so makikita po natin, sabi ng Biblia, nurture. Ano po yung in-nurture dito? Admonition of the Lord. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Mula sa kanyang salita. Okay? Kaya, mga kapatid, ang pagkakaroon ng imahin, Father's godly image in the home is the application of the Word of God. Yeah. You see? Now, itong pinag-uusapan natin dito, isa po sila po yung may kapahayagan dito, mga kapatid, no? Ayan, unang kakausapin ko muna si Brother Lamsel. Alam ko, mga kapatid, ito kasi, may 3 anak to eh. You see, na lalaki. Lalaki. 3 ba? 4? Ay! 3. Ayan. Para kasi narinig ko kay Gumabay 4. Babae yung isa. So tama ang pagkasabi ko, 3 lalaki. Nasa Babae lang yung isa. May asawa na rin daw. Ha? May asawa na. Oh, ang asawa nung isa ay si Lamsel. Opo. Kasi si Leslie yun. Leslie yun. Yung isa doon. Yun. So, yan ang ibig sabihin. 4 ang kasama niya sa bahay. Amen. Yeah. 3 lalaki, 1 babae. Yeah. Si Leslie yung isa. Okay. Now, alam nyo, maganda magkaroon ng anak na lalaki. Pero kapatid, kahit na babae, ay kinakailangan talaga sila ng paghubog ng salita ng Diyos. Amen. Okay. Brother Lamsel, kasi ikaw kaya yung una kong tinanong, si Brother Rudy naman kakaiba. 2 lalaki, 2 babae. Tama ba ako, Rudy? Yes, sir. Okay, yeah. Yes, sir. So, you know, mahirap. Alam mo, napakapalad nyo, may mga lalaki kayo eh. Ganti-ganti lang yan. Ngayon, Brother Lamsel, paano mo ipinapakita when it comes to, sa usapin na ito na Father's godly image, paano mo dinadala ito sa iyong pamilya? Yes sir, dinadala ko ito sa aking pamilya. Pero unang-una sir, ay papasalamat muna ako sa Panginoon sir. Sapagkat nasa sanlibutan ako dati at wala akong gabay dati sa being a godly father.
Wala at sanlibutan ang aking guide noon. Mhm. But I thank God na nung 2013 ay dinala niya ako sa isang simbahan na may puso sa pamilya, talagang family church talaga. Mhm. At of course, may man of God na ang puso niya ay sa pamilya. At mostly yung salita na naririnig ko, it's all about the family. So, bugbog sarado talaga ang pamilya dito sa simbahan na ito. So, una pa lang, kaya malaking pasalamat ko sa Panginoon eh. Talagang doon sa simbahan, hindi na ako pumunta sa iba-ibang simbahan, kundi direct agad. Mhm. Kaya napakapalad ko na So, mula nung bago ka pumunta rito, saan ka uma-attend? Catholic ako, sir. Eh. Okay, Catholic, okay. sir. Oo, Alright. So, mula doon, di ka na napunta sa ibang simbahan? Wala na, sir. Alright, yeah. So, 2013 talaga ako na-save, sir, dito na mismo sa ating church. So, kaya laking pasalamat ko sa Panginoon. So, with that, sir, sa lahat ng mga naririnig ko na salita ng Diyos, and it's all about family talagang pinag-uusapan, talagang bugbog sarado talaga yung tatay, sapagkat ang head of the family regarding lahat ng preaching mo, sir. Mhm. So, ngayon, sir, dahil kami po ay punong-puno ng salita ng Diyos, kaya lahat nito, sir, ina-apply ko sa aking mga anak. And because of I have 3 kids na mostly boys ito, so kailangan talaga na maging example ako sa kanila. Mhm. Hindi Mhm. pwede Yeah, yung yeah. patumpik-tumpik ako kasi Oh, yeah. baka mamaya itong salita ng Diyos ay hindi makarating sa 4th generation ko. Wow. Man. Wow. So, I have Wow. to talagang kahit anong mangyari sa 3 anak ko, every time na meron kaming family time with God at binabasa namin yung salita ng Diyos through the Proverbs, minsan pag tumapat, kasi salit-salitan kami na sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pag may biglang tumapat doon sa isa na tamang-tama doon sa attitude niya, ayun, napunta sa iyo, ni-reveal ng Panginoon. So, pag ako nag-explain sa kanila, so tatanungin ko muna sila about isa sa nila, ano natutunan mo sa binasa natin. So with that, pag may sinabi sila, so sinusuportahan ko na lang para mas lalong madagdagan yung kaalaman nila sa salita ng oo. Diyos. Alam nyo, sandali, maputol kita saglit. Kasi maganda yung sinabi ni Brother Lamsel, mga kapatid. Eh. May fear siya, you know, ang pinakang objective niya, why he should strictly observe yung pagkakaroon ng father's godly image sa tahanan, because ang concern niya ay yung salita ng Diyos ay makarating pa po doon sa 4th generation. You see, totoo po yan eh. Napakaraming pamilya po ngayon, actually, hindi pa nakarating doon sa anak niya eh. Pero nakakalungkot eh. Hanggang sa kanya lang. Minsan nga, hanggang doon lang sa mag-asawa eh. Which is very, nakakalungkot talaga. Pero, dapat makita natin mga kapatid, no? Itong mga pinag-uusapan natin dito, bagamat, sa iyo ba, Brother Lamsel, meron ka bang nakikita na tinatrabaho rin ang dyablo habang tinatrabaho mo rin ang mga anak mo? Yes, sir. May mga instances na nakita ko, lalong-lalo na sa gadgets, sir. So, every time na nagpe-pray ako sa Panginoon, yung gadgets kasi ngayon ay masyadong very sa mga bata ngayon. Kumbaga masyado na a-addict sila sa gadgets, lalo na ngayon online. So, minsan nahuhuli ko sila, sir. So hindi na patungkol doon sa talagang pag-aaral nila? Yes, sir. Nahuhuli ko sila. Tama yung sabi mo, sir. Minsan hindi doon sa pag-aaral. At parati kong pinagpe-pray sa Panginoon every time, morning at sa gabi, na Panginoon ay lalo na pag bago ako pumasok, magpe-pray ako doon sa sakyan na habang ako'y paalis, wala ako sa bahay, sinasabi ko sa Panginoon na gabayan mo yung mga anak ko na maging seryoso sila sa pag-aaral. So, but before that, bago ko aalis, sinasabi ko sa nila na tumutok kayo sa pag-aaral nyo, walang kayong ibang papasukin kundi yung Google Meet lang na dyan galing sa church. So, with that, ay napansin ako na minsan nagte-take live sila, na naglalaro sila ng mga laro ng mga COD. COD, tama yun, sir. Cash on delivery. So, nahuli ko sila, sir. Sila mismo ang kung may sinusumbong bawat isa pag nag-aaway. Si Kuya din dati naglaro ng ganito. Ayun, huling-huli sila, sir. So, ang ginawa ko,
inani-install ko lahat yung COD. I will give you lahat ng cellphone, lahat ng laptop nila, in-install ko, tinanggal ko lahat yung COD na laro nila. Kasi Wow. inuubos ng time nila yung paglalaro. Nakaka-addict talaga yung COD na yan. Yeah. So, tinanggal ko. Alam ko naman na laro ng lalaki ito eh. Yung mga COD. Gera-gera. Gera-gera ito, sir. Eh. Oo. Pang sundalo talaga ito. Yeah. But, yung time nila, so Yun. hindi sila naging seryoso dun sa pag-aaral. Yeah. Alam nyo, maganda itong tema na ito, mga kapatid. Si Maki at saka si Dominic, nagkaroon sila sa programa nila yung commitment. Hindi. Dito pala yun, ano? Dito yung programa niya, mga kapatid. Wednesday. No? Yan ho yung sinasabi ni Brother Lamsel na yan. Na ngayon pa lamang, matuto na ang mga bata kung saan nila ikukumit yung time nila. Amen. Could you imagine, ilang mga bata ho ngayon ang nag-i-spend ng napakaraming time. They are spending much of their time sa laro at na hindi nila kailangan kaysa doon sa kailangan nila sa paglaki. Amen. Kasi alam niyo kung bakit napakaliit ito, mga kapatid. Imagine, may mga tao po ngayon, matatanda na. Kagabi lamang po, kagabi umaga, pinag-uusapan namin. May mga nahuli ngayon na hindi naman yun ang trabaho nila, pero doon sila nakulong at doon nagpakababad sila doon sa isang trabaho na yon na hindi naman nila kailangan. Hanggang sa mahuli sila ng authority at ngayon nakakulong sila. Pero hindi yung trabaho nila. Ano ang punto nito? Nasanay sila nung bata pa sila na hindi sila mag-focus doon sa dapat nilang pagtuunan ng pansin. Kaya nga napakahalaga dito sa ating programa, mga kapatid. Mula po sa akin, sa kabataan na programa, hanggang ngayon, pinag-uusapan po natin. Tingnan mo ngayon, bakit may practice na ganyan si Brother Lamsel? Alam niyo ba sa ibang Brother Lamsel, Brother Rudy, Brother Noel? Yeah. Sa ibang pamilya, baliwala yan. Yung nakikita mo ngayon, hindi nila makikita yan. Hindi ko nagpipraise dito, mga kapatid, because tayo nasa isang simbahan. No. Everybody knows this is happening to many families. Di ba? Hindi nila papansinin yan. Minsan, sasabihin pa ng nanay, pabayaan mo kasi nagre-relax naman yan eh. Siyempre galing yan sa pag-aaral eh. Pero ang punto ngayon, tama yung sabi mo kanina, kung hindi natin sasanayin ngayon, ay wala na tayo. Wala nang salita ng Diyos sa darating na panahon. Kaya sanayin mo na ngayon ang tamang commitment. Ay ano ngayon kung walang laro? See? Now, listen, ilang oras ang ginugugol ng mga bata sa laro kaysa kanilang pag-aaral. Amen. Hindi ba? Na mas marami rin mga nanay din kasi mga konsentidora, mga tatay na konsentidor, hinahayaan nila na mag-spend ang kanilang mga anak ng napakalaking oras sa laro kaysa sa totoong pagtatrabaho nila na kailangan ng buhay nila. See? Sabi ko ngayon, hindi mo naman mapagkakitaan yan eh. Hindi ka pa kakainin yan balang araw. O see, kaya nga dapat ang bata ngayon masanay na sa commitment. You see, masanay na. See, go ahead, Brother Lamsel. Maganda yung tinatalakay natin na yan. Yes, sir. Additionally, sir, pag matutulog na sila, kinakapture ko yung cellphone. Talagang sa akin, dinadala ko sa... So may oras sila? May oras, sir. Pag 9 o'clock, wow. 9 o'clock, matulog na, sir. Lahat ng cellphone, lahat ng laptop, sarado Surrender. na lahat. Surrender sa akin. Nasa akin lahat yung cellphone, Wow. sir. Pero nakaramdam ka ba ng resistance? Minsan, sir, na sinasabi, Daddy, baka pwedeng 10. Hindi pwede. Lahat ng cellphone sa akin na... So, pag nakita ko na sila mismo, sir, pupunta sila sa kwarto, iwanin. Pag nakita ko, sir, na kulang, pupunta ako sa kwarto nila. Tapos, nahuli ko yung minsan yung isa sa kanila, oh, bakit wala yung cellphone mo? Dati may ginagawa pa kasi ako, hindi matulog na eh. Ako ba? Oras ng pagtulog? Oo, oras ng pagtulog. Ano pang ginagawa ko? Naniniwala naman tayo sa assignment, pero pag oras ng pagtulog, wala nang assignment. Eh, bakit dyan ka sa kwarto? Tapos ano ba? Kung mag-overtime ka, doon ka dapat sa sala. Doon ka magtrabaho. Yeah. So, lahat ng cellphone, sir, kinakapture ko yan sa kanila. Wow. Kasi experience-wise, pag pag nasa yung cellphone, hindi ka makakatulog, sir. Yung Oh, yeah. ka. Yeah. Yes, sir. Totoo yan. Kahit na tayo magtanda ngayon di ba? Tayo mga adults, di ba? Minsan ang cellphone nasa tabi ng ulo natin. Yes, sir. Di ba? Parang, bakit natin nilalagay doon? Sabi ng iba, para maramdaman ko kung may tawag o may nagtitext. Di, ini-istorbo ka niyan. Yeah. Kahit hindi, naka-silent naman. Bakit mo naka-silent pala ba? Tinabi mo pa. Yeah. Kasi, yeah,
Napakaraming mga rason na ganyan. Kaya ako, ang cellphone ko, lahat ng mga gadgets ko, kapatid, nandun yan sa malayo. You see, ang nasa malapit lang talaga, na talagang tabing-tabi sa ulo ko, unan. Man. Actually, nasabi mo yan nun, sir, na lahat ng Amen. cellphone, ilayo. Nasabi Yeah. mo yan sa preaching. Yeah, mo, sir, sinabi ko so, yan. nung nariyakuan mo yan, sir, in-apply ko yun na nilayo ko talaga Wow, sa akin, sir. wow, Kasi nasabi mo na yan nun, sir. Yeah. Okay. That's good. Mga kapatid, this is really, applying the Word of God, that is a godly image, mga kapatid. Because, sino ang pattern po natin dito? Ang pattern po natin dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Man. You see, kaya nga, yun ang source natin, doon nang galing eh. So, ang pagiging lalaki, kapatid, ay hindi nakukuha pag nag-training ka sa pagkasundalo. Kasi alam naman natin si Brother Lamsel here, he's a colonel in the army right now. Amen. Pero mga kapatid, si Brother Noel, retired po yan. Pero mga kapatid, hindi nakukuha yan mga kapatid, ang pagkalalaki sa training sa militar. Hindi rin nakukuha ang pagkalalaki doon sa gym, sa pagbubuhat. Hindi rin nakukuha ang pagkalalaki sa laki ng boses at sigawan o gano'n sa braso. No, hindi. Ang pagkalalaki, ang pattern natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yeah. Alright? Okay. Now, sa iyo naman, Brother Rudy, narinig natin yung kapahayagan ni Brother Lamsel. No? Yes, sir. Babalikan kita mamaya. Kung meron kayong mga kinakailangang kuhanin doon sa mga sinasabi ng bawat isa, just go ahead, mag-bat-in lang kayo. Okay? Now, this is, mga kapatid, napakinggan tayo sa buong mundo. No? And I hope ang mga Filipino ay may mapupulot sa atin na pwede nilang i-adapt. Okay? Brother Rudy, paano mo naman pinapanatili ang Father's godly image sa iyong tahanan? Magandang tanghali po ulit sa ating lahat mga kapatid. At patungkol po dito sa kung paano ko po panatiliin yung tinatawag na godly, Father's godly image in the home. Sabi nga, para sa akin, mga kapatid, ay napakahalaga nito. Okay? At syempre, bilang isang tatay, I do believe na kayo ay sasang-ayon dito sa akin. Sapagkat kung meron man akong ambisyon sa buhay, ay ang magkaroon ako ng magandang pamilya. Man. Yan ang Wow. pinaka-ambisyon ko. Hindi po ako Magkaroon nangarap ng- magandang pamilya po. Wow. Magandang pamilya. And I do believe na lahat ng nandyan sa bahay ay ganyan din ang gusto po ng mga magulang Totoo na yan. magkaroon po ng magandang pamilya. Amen. Hindi po ako nangarap na maging doktor, maging teacher, maging abogado, hindi po. Iisa lang po ang pangarap ko. Magkaroon po ako ng magandang pamilya. Wow. At hanggang ngayon ay yan po yung nananatili sa isip ko, ang magkaroon ng magandang pamilya. At dahilan sa yan ang ambisyon ko, ang magkaroon ng magandang pamilya, nangangailangan po ito ng magandang formula. Yan. At ang formula na ito, ito po yung tinatawag ko na magkaroon tayo ng Father's godly image in the home para magkaroon po ng tinatawag na magandang pamilya. Tama yun. Hold muna kita. Alam niyo mga kapatid, totoo yan eh. Marami mga tatay na ang kanilang desire ay magkaroon ng mabuting anak. Yeah. Pero mga kapatid, nakakalimutan natin na sabihin sa ating sarili na dapat ang aking anak ay magkaroon ng mabuting ama. Di ba? That's right. Ituloy mo na yan. Yan na. Pambihira. Sabi nga, magkaroon ng, sabi ni Pastor, yung magkaroon ng mabuting ama ay napakahalaga. Yeah. Napakahalaga. Alam niyo po yung tinatawag na Father's godly image in the home. May mga bagay po na ipinopromote nito sa ating pamilya. Yun. Okay? Ano ba? Yan ba yung formula? Oh, yes, sir. Yes, sir. Ang formula po. Excited ako sa formula na ito. Ang bihira. Okay. Sulat. Dito po sa pagkakaroon ng Father's godly image in the home, tandaan natin na ipinopromote nito unang-una ang God's presence sa loob ng tahanan. Wow. Ito po yung pinopromote nito. Yeah. Kasi speaking na God's presence in the home, maaalala ng ating mga anak o ng ating pamilya yung tinatawag na authority na ibinigay ng Diyos sa magulang. Yeah. Yan. At dahil Wow. doon,
dito makikita nila at kailangan nila yung guidance ng magulang na merong godly image. Yeah. At yan ang mahalaga doon. Una, yung ipopromote niya yung presensya ng Diyos. Na ang Diyos ay laging nandyan sa tahanan na yan. Yeah, Sumasalamin na ang ama ay sabi nga nung doon sa binasa nyo, pastor, yung source ay ang Diyos at tapos ang Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Hesukristo naman sa tao o sa lalaki. And then, sa lalaki, doon sa babae. So, sumasalamin iyon ng godly presence na nandyan talaga ang presensya ng Diyos sa loob ng tahanan. So dapat maramdaman talaga yan ng mga miyembro ng pamilya. Yes, sir. Maramdaman talaga ang presensya ng Diyos. Yes, sir. Totoo yan, mga kapatid. Yan magandang katanungan ngayon eh. Nararamdaman nyo ba ang presensya ng Diyos sa inyong pamilya? Oh. Mahalaga yun, sir. Mahalaga. Oh, yeah. Kaya nga, Mas ramdam natin yung mga basketball players eh. Mas ramdam nila yung si Batman, si Superman, si lahat ng mga kalokohan sa mga nasa ang tawag nito sa pelikula, sa mga laro na yan. Nararamdaman natin si Spider-Man, nararamdaman. Pero hindi maramdaman ng ating mga anak ang presensya ng Diyos. yeah, that's right. Tuloy. Magandang usapin ito, mga kapatid. Tingnan Parang niyo po, umiinit eh. Pagka nawawala yung tatay, Yeah. mapapansin ninyo, parang may kulang pag wala ang tatay sa loob ng tahanan. Sa iyo yan, sa pamilya mo yan. Sa Pero pamilya. alam mo ba na may mga pamilya ngayon na tuwang-tuwa silang wala ang tatay nila? Meron, marami po. At batin po ako doon sa sinabi mo kanina. Actually, may mga tatay na siya pang promotor kung nadalhin ang COD sa loob ng tahanan. Oh! And Wow. that is very sad. Wala na siguro silang ibang madala. Wala nang may ibang may pasalubong sa loob ng tahanan, kundi ang COD. Yeah. At So you- nakita ko po yung resulta ng pagbitbit niya ng pasalubong na COD. Wow. Oh. Anyway, balik po ako doon sa Formula. Yeah. Sabi ko yung una, pinupromote nito yung presensya ng Panginoon sa loob ng ating tahanan. And then, number 2, pinupromote po nito yung unity mismo sa loob ng tahanan. Yung unity ng ating pamilya sa loob ng tahanan. Sapagkat mahalaga po na kilalanin unang-una ng ating kapamilya o nasa loob ng tahanan yung ating authority at yung ating responsibility ng bawat isa. Yeah. Kaya nagpo-promote po yan ng unity. Alam ng mga bata kung saan sila lalagay. Sabi ng Biblia, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Alam nila ang responsibility nila. Alam nila ang kalagayan nila. Alam nila ang kalagayan nila. So, kung susundin nila yan, tsak na magkakaroon ng unity sa loob ng tahanan. Pero mangyayari lang yan kung mararamdaman nila ang presensya ng Diyos. Yes, sir. Yes, Happy sir. Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Tuloy. Okay. Amen. The last. Umiinit. Sabi ko po. Isa po. It's promote and to build a healthy relationship in the home. Wow. Kapiprits lang po ninyo nito nung nagdaang Miyerkules. Pastor. At totoo po talaga na once ang father ay merong godly image po sa loob ng pamilya, ay mabibuild po talaga ang healthy relationship sa loob ng tahanan. Dahil ang tatay, tandaan natin, siya ang inilagay ng Panginoon na pangunahan niya talaga ang kanyang pamilya. Amen. Okay? Pangunahan, hindi pangalawahan. Pangunahan po, pangunahan. Happy Father's Day, mga tatay! Pinapainit tayo rito ni Kaputoy. Alright. So, kailangan ho talagang pangunahan ng tatay. Hindi pangalawahan. Hindi pangalawahan, kundi pangunahan ng kanyang ng tatay ang pag-promote po ng healthy relationship sa kanyang pamilya. Amen. At syempre, kung formula po ang pag-uusapan, katulad doon ng sinabi, ay lagi natin tandaan na ang Panginoon ang source ng healthy relationship, ang Diyos, at tapos pumunta sa Panginoong Hesukristo, at ang Panginoong Hesukristo naman para sa lalaki, and then para yung lalaki para sa babae. So, Amen. talagang magandang formula. Magandang formula. Yeah. At sabi nga, being saved is a blessing. Amen. It is by the grace of God.
And being godly is another things. Yeah. Na biyaya uli ng Panginoon sa atin. So it's one thing to get saved, and it's another thing to be godly. Godly. Yes, sir. Wow, Yes, sir. pambihira. So So yan po. anong sa ngayon, nakikita nyo, eto lahat, alam ko, nakita ko rin to kay, lahat ng sinabi mong yan, nakita ko kay Brother Lamsel, nakita ko sa iyo, and nakita ko kay Brother Noel. So, nung ito'y in-apply mo sa iyong tahanan, ano ang naramdaman mo? Meron din bang, katulad ng sabi ko kanina, meron ka bang naramdaman na resistance? And then, paano mo ipinagpatuloy yung godly image mo? Yung resistance, laging meron. Kasi sabi nga talaga, totoo ang sabi ng Biblia, foolishness is bound in the heart of the child. Yeah. And the moment na i-apply mo ang godly method o godly formula, talagang meron pong magre-resist. Yeah. Yeah, At ang totoo yan. kailangan lamang mo talaga yung consistency na ikaw ay talagang magpakita na seryoso ka sa pinatutupad mo, That's it. yung formula na yan sa loob ng tahanan. Yeah. At katulad po ng sinabi ko, ako po ay iisa lang po talaga ang pangarap ko, magkaroon po ng maayos na pamilya. Man. Ayaw ng Diablo mangyari yan. At yan po ang ayaw ng Diablo, Yeah, ang ayaw. magkaroon So, ako. that's why there is resistance. Yes, sir. There is always resistance. Sapagkat una, andyan yung Diablo eh. Ayaw niya talaga na mangyari ang plano ng Diyos sa loob ng pamilya ko eh. Ayaw Yeah. ng Diyos na mangyari na magkaroon ako ng magandang pamilya. At wala na rin po akong nakitang ibang formula na mas huhusay pa, maliban na lang po sa formula na merong father's godly image in the home. Man. Wala na hong mas itibay pa dyan. Man. Wala Wow. na po. Wow. Kasi kung pansanlibutan, tulad ng sinabi ko, ang mahirap kapag ang tatay ang nakitaan na siyang nagdadala ng COD sa loob ng tahanan, and yet, hindi niya nakikita ang kahantungan ng kanyang pamilya. Hindi niya nakikita Wow. kung saan Wow. hantong o saan pupunta ang kanyang pamilya. Yeah, totoo yan. Yan yung lagi kong nababanggit, mga kapatid. Madali lamang pag nakita mo yung CODs and everybody is enjoying in the house. Alam mo, may mga nanay din na naglalaro niyan. Yes, sir. Na mga ganyan. So, naglalaro yung tatay, naglalaro yung anak, and everybody's watching, and everybody's enjoying. Pero, hindi kailanman nila iniisip at kinukonsider kung saan sila dadalhin noon. You see? Now, this formula, mga kapatid, it applies to any angle of our life. Yeah. See? Talagang pag nakita mo, ano man ginagawa mo ngayon? Maganda yan sa simula. Pero ang tanong ko ngayon, saan ka dadalhin yan? Yan. So, Brother Rodi, paano mo dinidefine ngayon? Paano mo masasabi? Kayo, Brother Noel, Brother Lamsel, baka pwede rin kayo sumagot dito. Kasi ang pangarap mo ay magkaroon ka ng Magandang pamilya po. maayos na pamilya. Yes, sir. Magandang pamilya. Paano mo ngayon i-identify ang isang maayos na pamilya? Ito ba ay kinakailangan lahat sila ay... Kasi bago ako magdagdag dyan. Kasi isa lamang, for example, kinakailangan ba sila tapos lahat sa koleyo? Lahat sila may trabaho? Lahat sila ay professional? So, pakidefine mo lang. Ang pagkakaroon po ng magandang pamilya ay hindi po batayan kung ano ang tinapos mo sa kolehiyo o sa anumang karera ng buhay. Hindi ko rin po sinutukoy kung gaano ka naging successful sa pagkalap ng maraming pera. Hindi ko rin sinasabi na magkaroon ka ng maraming sasakyan at magandang bahay para masabi mong meron kang magandang pamilya. Yeah. Ang magandang pamilya po na sinasabi ko po ay yung nangyayari po ang kalooban ng Diyos Yun. sa loob ng tahanan po Yun. natin. Yun. At pag lumabas ang anak natin, makikita mismo sa ating anak na nandoon pa rin ang imahe ng Diyos na Man. itinuro ng kanyang mga magulang sa loob ng tahanan niya. Brother Noel, paano mo Yeah, yeah. i-define yun? Yung sinasabi niya, magandang pamilya. Para sa akin, para magkaroon ng isang magandang pamilya ay dapat mayroong tamang pananampalataya at tamang relasyon sa Diyos. Yun. At yun po yung aking pinapangarap din sa aking mga anak. Ano po? Na sila'y lumakad sa salita ng Diyos. Hindi po sila gagawa ng bagay na hindi related sa salita ng Diyos. Dahil kapag sila'y lumaki at nagkaroon ng sariling pamilya,
ito po yung tamang pananampalataya, ang napakagandang may papamana natin sa ating mga anak, maging sa kanilang mga darating pang mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Kung kaya, lagi kong sinasabihan sila na magbasa tayo ng salita ng Diyos, manalangin tayo, i-establish nyo yung magandang relasyon sa Diyos. Yung? Dahil hindi sa lahat ng panahon ay magkakasama tayo. Tama. Alam niyo po Maganda. mga kapatid, sa amin, tulad po ng programa niyo, Pastor, na yung Our Family Time with God. Yeah. Meron po akong naisip na sistema, kasi po ang mga anak ko po yung mga dalaga na po. No? Mga babae kasi. Mga babae po. Kaya At mga alam dalaga. niyo po, Mahirap pag ganyan mga lalaki maging dalaga. Opo. Okay. Ang kasalanan po, kasi sabi nila, mabuti ka pa, ang mga anak mo ay babae. Uy. Alam niyo po, ang kasalanan ay walang sinisino. Yeah, tama. Walang pangbabae at walang panglalaking kasalanan. Lahat yan ay kasalanan. Minsan nga yung panglalaking kasalanan nagiging pambabae. Yun. Kasalanan eh. At mamamangha ka kung bakit ang isang babae ay nagawa niya yung ganong uri ng kasalanan. Wow. Kung kaya, ito yung dapat nating labanan. I-anticipate natin na sana hindi na tayo humantong sa ganong pamamaraan, sa ganong kalagayan, kung tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos at meron tayong magandang relasyon sa Diyos. Dahil sa pag tayo na-establish natin, kaya ang ating pananampalataya sa Diyos, mapapaalalahanan tayo na sa oras na tayo gumawa ng kasalanan, bago man lang tayo mahook dun sa kasalanan, meron na magre-remind sa atin. At yung family devotion namin, Pastor, ay hindi lamang ako ang nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. So, pinapaikot ko po sila. At yung finale po, ako po yung final na magsasalita, yung pang-closing na po. Ang layunin ko, mga kapatid, ang layunin ko ay, ngayon pa lamang na nasa puder ko sila, ay nais ko silang marinig kung papaano nila ipaliwanag ang salita ng Diyos upang pag sila'y dumating na sa aming kalagayan bilang magkaroon na rin sila ng isang anak, ay hindi ako mag-worry. Yeah. Kasi meron akong training na ipinasa sa kanila. Kaya nga, sabi ko sa kanila, huwag nyo itong malit-litin. Wow, Dahil maraming mga taong nagtapos kung ano-anong tinapos sa labas, yung salita ng Diyos ay hindi niya kayang ipaliwanag. That's right. At hindi po yun yung pinakamahalaga sa atin. Bilang isang tatay, bilang isang magulang, at bilang isang tao, wala po tayong dapat, ang ating tungkulin ay bigyan ng karangalan, bigyan ng kaluguran ng ating Diyos. Kaya nga, yun yung training po na sa pamamagitan po ng programa niyo, Pastor. Ako po, hindi po ako nag-iisip ng sarili kong pamamaraan. Ako po kung ano po yung sinabi ni Pastor, yun po ang aking susundin. Bakit? Takot ako dun. Dahil po yun yung alam kong binless na ng Panginoon. Nakita niyo po kung pag nagkamali ako, nagsasabihin, kaya inaaral ko po ng gusto yan. Totoo po yun, Pastor. Pinag-pray ko ng gusto talaga sa Panginoon niya. Kaya, 100% po, ilang Pastor. pamilya ang mapapahamak, di ba? Opo, Pastor. Ilang At pamilya. hindi lang po pamilya. Pamilya na magiging pamilya na totoo, pamilya sa mga darating na henerasyon. Wag lang talagang baguhin pagdating sa Wag bahay. lang baguhin sa bahay. Alam niyo po, Yeah. very specific po ako sa authority. And God, the Word of God, is the final authority of our faith. Amen. Oh, Alam niyo po, sabi ko sa aking mga anak, kung kayo, umiinit ito mga kapatid. Sa maulan na umaga, mainit ang usapin. Sige. sabi ko po sa aking mga anak, mga panyero, kapag kayo'y inutusan kong gumawa ng kasalanan, huwag niyong susundin. Dahil yan ay kasalanan. Ngunit, kapag kayo'y inutusan ko ng tama at naaayon sa salita ng Diyos, wala kayong karapatang hindi sundin. Ngayon, Final authority. ngayon, kung ayaw niyong sumunod sa akin,
malaya bukas ang pintuan, lumabas kayo sa aking tahanan. Mga kapatid, this is Father's godly image in the home. The Baptist Lunch Father's Day Special. Alright. Kaya po, yun nga po yung sinasabi ng Bible, train up a child in the way they should go. Alam niyo po, hindi po ako hindi ko nga alam kung konsentador na Konsentidor. ama. Okay? At ayaw ko rin sa aking may bahay na kukonsintihin niya yung aking anak. Kung ano ang kasalanan, at kung ano ang kaparusahan dapat ibigay. At Ayaw mong gawin ni Cynthia yun. Opo. Ayaw ko na, kaya nga sabi ko, tignan niyo yung organization ng Diyos sa loob ng tahanan. God is the final authority. Wow. And the second authority is the Father. Mhm. And the second in command, yung Mother. Mhm. And kayo ay follower. Mm. Okay? So kung hindi natin susundin yung organization na itinatag ng Diyos, mapapariwara Pambira, tayo. may formula na tayo, may organization pa. Kaya nga, Sumala tayo rito, napakaganda. mga kapatid, Sabi ko ano? nga, wala kayong ibang gagawin pagdating ng inyong pagpapamilya ay yun sundin yung nakikita nyo sa amin. Maaring hindi kami perpekto. Talaga, oo. Maaring hindi kami perpekto. Yeah, yeah. That's Pero, right. ginagawa namin ang paraan na maging maayos ang ating pamilya sa biyaya ng So, Diyos. pwedeng hindi maging perfecto, pero pwedeng maging maayos. Maging maayos sa pamilya. My That's right. goodness. At Marami tayo natutunan. Yan po yung ating, kaya nga, alam niyo po, Pastor, nung bago-bago lamang po tayo mananampalataya, lagi ko po naririnig sa inyong salita, sa inyong bibig na babaguhin natin ang ating bansa. Yeah, yeah. Paano pamamaraan natin babaguhin ang isang makasalanang bansang ito? Yeah, yeah. Ngayon ko lamang naunawaan na mababago natin ang ating bansang ito sa simula sa ating tahanan. Wow! Yeah, totoo That's yan. right. Kaya Totoo po kung yan. tayo ay lalakad, mga kapatid, Hindi magbabago, magsisimula ang pagbabago sa Malacanang. wala, Hindi rin sa Senado. Yes. Hindi rin sa Kongreso, lalo Yeah. na. Hindi At rin sa... anumang edukasyon ng yeah, sanglibutan ito. Kundi magsisimula talaga sa tahanan. sa salita ng Diyos. It's from the training of the parents. Yes, sir. That's why the Bible says, Yeah. train up a child in the way Yes, he sir. should go. Amen. See that? Kaya nga sabi nga ni Brother Rudy, hindi ikaw yung second in command. Yeah, Ha? yeah. Ikaw ikaw ang binigyan ng karapatan ng Pangunahin, Diyos. hindi Ikaw- pangalawahin. Yeah. Ikaw ang pangunahin na manguna sa iyong pamilya. Yeah, yeah, And yeah. always, there is a resistance. Yeah, Of yeah, course. yeah. Alam niyo po, ang Diablo, Lahat kayo laging... nakakaramdam ng resistance. Yeah. Ano, sige, Ang Diablo ay magsalita lang kayo, ha? laging sumisingit, Nakikialam. nakikialam, naghihintay ng isang maliit na butas upang sirain ang isang makadiyos na pamilya. Yeah, Ano yeah, po? yeah. Kaya nga, Para hindi mangyari. para hindi maisakatuparan Yeah. ang plano ng Diyos na sa ating Oh, pamilya. man. Kaya nga, That's right. kung hindi tayo aware, Yeah. kung hindi tayo, ako personal, hindi po ako perpektong tatay. Ano po? Tingin ko Ako po ay, marami po akong pagkukulang. Ano po? Pero, sa biyaya ng Diyos, ay talagang niluluhod ko ito sa Panginoon. Mhm, mhm. At itinatrato ko na yung aking mga anak. Lagi ko sinasabi, isang araw hihiwalay ka na sa akin. Yeah, at yeah. isang araw magtatayo ka na Alam ng mo, sarili mong brother, pamilya. yan dapat ang lagi nating iniisip eh. Hindi sila laging nasa kanlungan Yeah, natin opo. eh. Pero Yes. sabi nga ng That's right, Biblia, train up a child in the way he should go. Yeah. Bakit? He's going somewhere. Yes, sir. sir. You see, our children is going somewhere in the future. Yes, sir. So, habang nasa puder natin sila, we must train them. Yeah. Kaya kailangan po. Kaya nga sabi ko po sa kanila, wag nyo akong ikukumpara sa ibang tatay. Baka masawi kayo. Yeah. Kasi, ang rules ko sa bahay, kapag kayo'y nagtayo na ng sariling pamilya, magtayo kayo na ng sariling pamilya nyo. Okay? Humiwalay na kayo sa akin. Yeah. Dahil kapag kinupkup ko kayo, magkakasala ako sa Diyos. Mhm. Dahil vina-violate ko yung plano ng Diyos sa isang pamilya. And they will not succeed. And they will not succeed. Kasi Yeah.
Paano? Lagi kang nakasukob sa saya ng iyong nanay. Yeah, Ha? yeah. Lagi kang nakadepende sa tatay mo. Mm. Hindi na yun. Mm. Sabi ko, ngayon, i-maximize nyo yung blessing ng Panginoon at pag kayo'y makita nyo at nagkaroon kayo ng sarili ninyong pamilya, hubugin nyo rin ang inyong pamilya kung paano sila magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Diyos. All right. Yeah. Oh, That's man, right, that's that's good. right. That's good. Ano masabi mo dyan? Sir, may idadagdag lang ako, sir, Yeah. regarding doon kung paano maging maayos ang pamilya. Yeah. At sometimes naging failure, nagkaroon tayo ng failure sa ating pamilya because of emotion. Yeah. Yun. emotion na yun. Tama, yan. Tuloy mo yan, Brad. Because Yan of ang that emotion, lalong-lalo na emotional talaga yung mga nanay. Yan. Yeah. So, being a father, head of the family, naituro na ni pastor ito, yung intellect over emotion. Yun. Yung intellect na ito yung knowledge na nakukuha natin dito sa Bible. Yeah, Ito yung that's it. prinsipyo. Ito yung prinsipyo na gamitin natin yung intellect over emotion. All right. It's that, huh? All right. Formula, organization, principle. Yeah, that is the principles Yeah. of the Word of God, sir. Oh, yeah. Kaya sa mga tatay, sir, kaya nga hindi niya binigay yung authority sa presidente, sa Senate, ang ibinigay niyang authority doon sa father. Yeah. Kasi alam niya na doon magsisimula. That's Yeah. it. And because of that, yung father is the implementor. Yeah. So kung ano yung binigay sa'yo, yun ang sundin mo, i-implement mo. Mhm. Pero kung ikaw ay tatay, na hindi mo in-implement yung binigay ng Diyos na authority sa'yo, disobey mo ang Panginoon. Yeah. So, pag hindi mo in-implement yan, That's sigurado magkaka-failure sa ating pamilya. Yeah. Amen. Kaya yun na maganda na ating pong sa mga fathers, na experience-wise, na-experience ko nung ako ay nasa sanlibutan at nung nasa Panginoon ako, na merong ibinigay ang Panginoon na authority sa akin bilang father as a head of the family. Yeah, So, kailangan that's right. implement natin yung kung ano yung binigay na authority ng Panginoon sa atin, sir. Ano ang nakikita nyo na pwedeng maging sagabal dyan sa implementation? Yun nga, sir, yung emotion na yun. Emotion. Yeah, Emotion na yun, sir, emotion. na minsan sinusuportahan ng mga Yun ang nanay. madalas na gamitin. Yeah, Nagyan, no? yes, sir, yes, sir. tama. Emotion na ginagamit niya yung nanay. Nanay, That's sir. right. Kasi, That's nauunawaan right, that's right. naman natin yan. Hindi naman, lahat naman tayo may emotion. Yes, sir. Pero kung ano yung kailangan sa pamilya, sapagkat sabi nga ni Brother Rudy, ano yung gusto nating pamilya? Anong klaseng pamilya ang gusto nating itayo? Yeah. So, gusto mo bang magtayo ng isang pamilya na bunga ng emotion o bunga ng intellect? Yeah. Yan. See that? Tama yan. So, when it comes to intellect, saan natin kukuhanin yung mind? Paul said, let this mind be in you. Diba? Amen. So, kaya dapat maunawaan po talaga natin ito, mga kapatid. Mga kapatid, medyo tutuloy po natin ito. Hindi po ito magwawakas ngayon. Mahaba po ito, mga kapatid. Medyo nauunawaan ko na yung iba pumapasok na, kaya ayoko kasi na yung iba papasok sa trabaho na dadaya. Kasi alam ko meron pa ngayon dito nasa trabaho na nagwa-watch pa rin eh. Yeah. Pero wag kayo mandadaya kasi alam nyo, binabayaran kayo ng kumpanya diyan eh. Binabayaran kayo eh. Wag niyo nakawin yung oras nila. Okay, naunawaan ko kaya titigilin muna natin 'to dito. At ayoko rin ma-miss niyo ito. Kaya ipagpapatuloy natin ito sa susunod na Friday, no? Amen. Susunod na Friday. Ano 'to, mga kapatid eh? Father's Day special ito, no? At ako'y naniniwala na ang konting pagpapahayag na ito na narinig natin, ito'y my goodness, mainit na talakayan. Man. Mainit na talakayan. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Maraming, alam nyo ba, lahat halos na nakikita kong tatay dito, nagko-comments, sumasang-ayon eh. Sumasang-ayon talaga. Talagang, yun namang iba, hindi namang ibig sabihin sumasang-ayon, ay ginagawa na nila. At ang sinasabi lang nila, sana marinig ito ng misis ko. Yeah. Yan lang. Sabi niya, nakahanap din ako ng kakampi. No? Pero mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ito at tayo po'y magpatuloy sa pagtatalakayan nito at nagpapasalamat po ako sa ibang mga kababaihan na sumasang-ayon sa usapin na ito, no? At mahirap po eh, sa totoo lang. Kaya sabi ko sa inyo, ang tatlong ito, kilala ko to eh. Kilala ko talagang hindi pa nila nasasabi kung paano nila binuboljak yung kanilang anak eh. You see, mga kapatid, di ba, dumating din sa inyo yan, di ba? Nakaranas kayo ng ganyan,
Favorite session namin yan, Pastor. Ano? Favorite session. Favorite session yan. Sabi nga ni Sister Nelia, masarap kayang manapak pagkagalit. Di ba? Pero totoo yan mga kapatid. Totoo yan. Kinakailangan yan. Yan ang sabi ng Biblia. Sabi ng Biblia mga kapatid, huwag nating ihiwalay ang pamalo. Amen. Kasi, at kapag meron kang minamahal, may pinapalo. Amen. See? So, ganun yun yan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, wag nating hiwalayan po ito, no? Next time, next Friday, subaybayan niyo po ito. Hindi pa po ito tapos, mga kapatid. Nakikinig po kayo. Yan, maganda po yan. Huwag mo muna tanggalin. Nakikinig po kayo sa programang ito ng Father's Day Special, mga kapatid. Yan, 3 bagay ang nagtunan niyo po ngayon mula sa mga 3 lalaki pong ito. Nandyan ngayon sa screen natin, the Baptist Lunch Father's Day Special, Formula, Organization, and Principle. You see, Amen. lahat po, bawat isa sa kanila ay may nagpo-possess, may nag-aari po dyan, mga kapatid. At pina-practice po yan. And we are hoping, mga kapatid, sa mga fathers ngayon na nakikinig po sa atin, subukan niyo po. Subukan yung i-practice po ito, no? Wag masyadong kabahan kayo sa asawa ninyo. No, nakakalungkot naman, no? Pagka sa ibang tao siga tayo, pero pag sa asawa natin, saludo tayo. Yun lang. Mahirap po 'yan, mahirap, no? And kaya kinakailangan bigyan po natin ng pansin ito. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayong programang ganito. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng wisdom para itaguyod ang programang ito. Alright? Bilang pangwakas, bibigyan ko po ng pagkakataon na muli po na magbigay ng kanilang closing remarks ang atin pong mga co-host dito sa episode na ito ng Father's Day Special. Alright? Brother Lamsel, please. Okay, magandang hapon muli. Maraming salamat sa mga nanonood and maraming salamat din sa Westbank family at of course sa aking pamilya, lalong-lalo sa aking mahal na asawa, si Sister Leslie. Thank you for watching. Brother Rudy. Magandang tanghali po muli sa ating lahat, mga kapatid, at salamat po sa mga miyembro po ng Makati West Family na mga nanood at patuloy po nating subaybayan ang programa po ng ating simbahan, ang Baptist Lunch, at alam kong malaking bagay na maitutulong po ito para sa ikagaganda pa ng ating pamilya. Mabuhay po kayong lahat. God bless you. Brother Noel. Muli, magandang tanghali sa inyong lahat. At naway nagbigay po kami ng pagpapala sa inyo ngayong hapong ito. At sa susunod pa pong episode ay magsama-sama tayo at sama-sama po nating suportahan ang ating mahal na pastor sa kanyang mga programa. Salamat! Magandang tanghali. Alam niyo mga kapatid, sabi ni Cynthia, mainit po ang talakayan sa damdamin ng isang ina, pero nasa boiling point po ang Father's Special. Si brother Marvin ngayon ay nanonood po sa atin. Marami tayong mga comments mga kapatid na galing sa mga tatay. Kaya salamat sa mga tatay, ano? And maging sa mga nanay din. Pero matindi, matindi pa sa salamat ni Brother Dennis. Brother Dennis, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sabi ni Brother Dennis, great is our God for giving us Father's Day Special. Thank you, Pastor Hill, Brother Lamsel, Brother Rudy, Brother Noel. To God be the glory. Yeah. Alright, amen. That's good. That's good. At salamat. Si Brother Ronald Manguera, nasa ibang bansa rin ito mga kapatid, pero nanonood siya ngayon. At sabi niya, amen po. Thank you po, Pastor Hill, Sir Lamsel, si Rudy, and Sir Noel. No? So, nagpapasalamat talaga sila sa mga programa po na katulad po nito, no? And mga kapatid, tutuloy po natin ito. Wag po kayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay may pamamaraan. Amen. And si Brother Oka, nakikinig din sa atin eh. Baka gusto rin niyan sumali sa atin, no? Sa talakayan na ito, no? Pag nagkataon, siya ang pinakabatang tatay, no? Amen. Anyways, mga kapatid, marami po tayong pwedeng talakayin po rito, no? Alright, sige lang tayo mga kapatid, mga tatay, itaguyod ang bandilang pula. Amen. Alright, so hindi po tayo magwawakas na hindi po tayo nagpapasalamat sa ating mga frontliners,
Kaya saludo kami sa inyong lahat ng mga frontliners, no? And by the way, wag na po tayong magpasaway sa ating gobyerno. Ano Yeah. po? Wag na tayo, lalo na tayong mga nasa simbahan, tayong mga nasa mga pastor, no, naku, nakakahiya. Wag na tayong magpasaway sa gobyerno. Sundin po natin ang gobyerno, no? Amen. Dapat pasaway, matanda na yung presidente natin. Pero nagsisika pa siya na itayo ang ating bansa. No? Amen. Kaya salamat sa mga nakapaligid po sa kanya. Tulungan po natin ang ating presidente. Para sa aming presidente, hindi namin kinakailangan ng recognition ninyo, pero kami po ay nasa likuran ninyo. Amen. Kami katulong ninyo sa pagbabago ng ating bansa. Oh, kaya tuloy-tuloy po tayo, tuloy-tuloy ang pagbabago ng ating bansa. Simulan natin sa ating tahanan sa Amen. pamamagitan ng mga imahe ng isang godly fathers. Amen. Alright, ito po ang para sa ating mga frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes. Alright, maraming salamat po sa lahat po ng tagapakinig at maraming salamat sa aking mga co-host dito, sa lahat ng mga bumubuo ng The Baptist Lounge, kasama po ang ating mga OG-men and cameramen at sa lahat po ng mga nakinig all over the world, mga kapatid. Nakita ko po sa screen, napakarami po na nakapakinig na sa iba't ibang lugar. Alright? God bless you all. Enjoy the rest of the day. I love you all. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank the real